Tama lang yung pinapagawa natin na pressure, ano, nasa 20 ang pressure gauge na to. Tama lang para sa bulaklak, ano. Pero kapag medyo malalaki na yung buko, mga gabuti na mais, pwede na natin papalakasan ng konti pa sa kanila hanggang 30 to 35 para medyo mabilis yung magiging pag-i-spray nila, mabilis makayari, ano. Sa ngayon kasi medyo sakripisyo muna, medyo mahina muna, ano, tulad na to, nasa 20 lang ito, no? Sakto lang para sa bulaklak pag i-spray, ano. Ang gamit nila dito, pinabili ko din sila ng pressure hose, ano, yung Meiji din yung pinagamit natin sa kanila, no. Pangalan na to Meiji, bago lang ito, pang ilang gamit pa lang nila ito, nasa patatlong gamit pa lang ito. Ito Meiji, ito yung pangalan niya, ayan, naka-indicate dyan, Meiji spray hose. Ito maganda talaga to dahil subukan na to, kaya i-recommend ako ito sa mga kliyente ko na baguhan lang na hindi pa nakakapag-provide ng mga pressure hose, ano. Talagang sulit yung pera mo dito. Hindi siya mura pero hindi siya ganun kamahal, kumbaga nasa gitna lang yung presyo niya, no? Sa amin ang bili ko dito nasa 4,200 to 4,500 yung 100 meters na to, pero depende yan, may nagbebenta yan 5,000 to 5,500 sa iba't ibang lugar, no? Hindi pare-parehas yung presyo. Sa amin sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, yun ang bili ko, nasa 4,000 to 4,200. Side by side lang yung pinapagawa natin na pag-apply na ganun, no? Kasi pag side by side, pasok yan sa loob, ano? Hindi yung up and down. Pag kasi up and down, may posibilidad na hindi pumasok yung gamot sa loob, no? Pag up and down, tumataklob lang kasi yung dahon, kaya hindi na-applyan yung loob. Pero pagka side by side, pasok yan diretso sa loob ng sanga, kasi may mga bulaklak pa yan sa loob, katulad na to. Ayan, may mga bulaklak pa dun yan. Kapag hindi mo yan na-applyan, matusundot din yan, sayang naman. Kasalukuyan naglulusutan na yung bulaklak na to, ano, yung pinabulaklak namin dito na siguro nasa 1,200 na puno ito. May mga bulaklak dito, medyo may mga puno na hitik na kagaya na to, mapapansin nyo hanggang sa loob talaga maraming bulaklak. Pero hindi lahat, ano. Itong area na to siguro mga nasa 400 na puno ito, yung isang area na to ay medyo hitik na yung lumulusot ng bulaklak, ano. Pangatlong spray nila ngayon, monitoring sa mga pinabubulaklak na kalamansi, lalo na dito natin umpisahan, ano, sa Florida Blanca na mag-monitor, kasi dito kasalukuyan na nag-spray sila ng kalamansi at nagpapabulaklak ito. Critical stage, kaya kailangan talaga natin mapuntahan agad dito, ano, dahil sa mga susunod na araw panorte na ang area natin, ano. Kaya inuna na muna natin tong Pampanga area, ano. Kaya ikot muna tayo dahil ito mga baguhan lang ito na nagkakalamansi, kaya kailangan talaga monitor ito, lalo na nga yung pabunga na katulad na to. Ito mga kagri, ano lang ito, first time pa lang itong pabungahin ngayon yung kalamansi nila, ano. Nasa 2 taon na to itong pinabubunga namin ngayon. Nasa 1,200, ano, yung pinabubunga namin ngayon. At yung hindi muna pabubungahin na pwede na rin sana, nasa 1,000 na puno din yon. Ito yung area nila na medyo alanganin pang pabungahin, pero kung tutuusin pwede na rin itong pilitin, no? Nasa 5 to 6 feet na yung taas ng iba na to, no? Meron lang talagang mga namatay dati na maliliit na ni-replace nila, pero kung tutuusin ito siguro mga nasa 80 to 85% ay pwede na rin pabungahin, ano, na malalaki na. Nasa 1,000 puno ito, pero dahil nga sa medyo kulang sa tao na mag-aalaga, kaya idinilay muna itong pagpapabunga dito. Ang plano dito ng katiwala na may-ari ay by February na ito pabungahin, kasi para daw mas maalagaan. Kumbaga pagka malalaki na yung buka nung una,
na inaalagaan na mahigit 1,000 puno ay ito naman ang isusunod pagka yung hindi na alagain yung kasalukuyan na inaalagaan ngayon sa pag-i-spray ng insecticides na 1,200 na puno. Pero ito bilis din ng pagkakalaki dahil mga kalahating taon na nakaraan, maliliit pa to nun. Siguro mga ganyan pa lang nung itong puno na to nung pumunta ko noon, nung unang punta ko dito. Pero ngayon bilis ng pagkakalaki meron pa dun yan na unang tanim yon, malalaki na yon. Pero yun kasama na yan na madidelay kasi mas malayo yun nasa dulo, kaya baka dito na isabay yan ngayon darating na Pebrero, kapag ka yung kabila ay ganito na yung bunga, halos gaholi na yung ganito, yan di na to alagain, pwede na itong isunod pero ito may mga pangilan-ngilan na bunga, yung kusang bunga to na pwede na rin pitasin yung iba. Ito mga ka-agri every 4 days interval ang pag-i-spray na to ng kalamansi na to hanggang 2 buwan kapag lipas ng 2 buwan, yung patatlong buwan mo every 5 days, 6 days or weekly na ang magiging interval na to kapag kalipas ng 2 buwan ng sagad-sad na pag-i-spray na every 4 days talaga. Kaya medyo sakripisyo talaga ang pag-aalaga ng kalamansi at pagpapabulaklak, pag-aalaga ng bulaklak kapag ka po summer kasi napaka-active ng mga fruit fly kapag ka summer, kaya kailangan mo talaga na alagaan sa spray talaga yan Hindi lahat mga ka-agri ng kalamansian ay nakapagpapatuloy ng bunga kapag ka ganitong tag-araw iba hindi talaga kaya na maggastusan yung kalamansi nila na kagaya na to na 3 months talaga na mag-spray ka ng buong summer na yan, ng buong pagpapabulaklak mo lang kalamansi kapag ka summer kaya talagang kapag ka talaga kulang ang budget ay nasasayang lang din yung unang gastos kaya yun, kaya ka summer nagtataas ang kalamansi kasi kulang ang supply walang maraming makapagpabunga, makapagpalabas man sila ng bulaklak kung hindi nila maalagaan yan dito sa amin sa Central Luzon. Pag hindi mo talaga naalagaan sa spray yan at tamang gamot, tamang interval at kung gaano kadalas, gaano katagal mo siyang alagaan, pag hindi mo nagawa yun, sayang yung for example nag-abono ka o nag-spray ka ng konti, wala na yun, sayang yun, tutusukin yun. Kaya kukunti yung supply kapag ka summer at tumataas yung presyo ng kalamansi